nandito na sa ilalim yung iba. So ito yung mga sisiw natin, pangatlong araw na nila dito. So ngayon kukunin na natin dahil meron na tayong bakante na lugar doon sa, meron tayong brooder. So yan, makikita nyo, naglagay tayo ng tubig inumin dito sa loob. At saka naglagay din tayo ng mga palakainan. So madami ng ipot dito at yung iba ay nahulog na, tumalon dito. So dito nahulog, yan, kaya meron tayong mga sisiw dito sa ilalim. So yan, kukunin natin at bibilangin natin mamaya kung ilan lahat yung na-produce natin na crosses ng White Leghorn at saka yung Black Australorp. Alright. So ito na yung mga sisiw mga farmers. Ang bilang ng puti na na-produce natin na White Leghorn cross sa Black Australorp. Itong puti ay 20 at meron tayong 6 na itim. So yan na. So maliliksi na sila at malulusog. So ang liliksi nila, nahirapan ako sa paghuli. Ang bilis nilang tumakbo. Oops, lumusot. So ito yung kanilang kainan, wala nang laman. So ito ay papatayin na natin at malilinisin natin yan mamaya. Alright. So ito naman, ilalagay na natin ito sa brooder. So ito na yung mga sisiw natin mga ka-farmers na crosses ng White Leghorn at saka Black Australorp. Bali yung inahin nito ay Black Australorp at saka yung rooster naman na ginamit natin o yung ama nitong mga sisiw na ito ay White Leghorn. So yan yung na-produce niya, isang breeding. So meron tayong 26 na piraso. 20 piraso dito ay mga puti. Pero hindi siya totally na puti. Merong mga spot na black. So yan o. So merong spot na black yung mga sisiw natin. So hindi siya totally na puti talaga. So nakuha nila yung spotted na black sa kanilang inahin. So titingnan natin ito paglaki nila kung mag-iiba ba yung kulay ng ating mga sisiw. So dito sa loob meron na silang patukaan. So yun, meron ng feeds. So tatlo yan para hindi sila magsisikipan. So meron ng malinis na tubig na inumin nila. So sanay na silang kumain dahil doon sa hatcher natin 3 days sila doon dahil nga wala tayong ibang magpaglagyan dahil dito sa brooder na ito kanina ko palang na-transfer yung mga sisiw na nandito doon sa labas. So ngayon lang din na-transfer sila. So medyo malalaki na yung mga sisiw natin. Yan. At sanay na silang kumain ng feeds. Hindi katulad ng day old na hindi pa masyadong kumakain. At maliliksi na rin sila. So yan. So ito, hindi muna natin ito ipabebenta dahil gagamitin muna natin o titingnan muna natin yung magiging resulta nito. Kung maganda bang layers ang crosses ng Black Australorp at saka itong White Leghorn. So first time na nakabreed ako nito at titingnan natin yung magiging resulta ng ating experiment. Alright. So ito na yung ibang sisiw natin mga ka-farmers. Dito natin inilagay dahil nagsisikipan na sila doon sa loob. So dito meron tayong mga dumping pen at hindi sila nababasa ng ulan dahil meron itong bubong. So pansamantala lang ito mga ka-farmers dahil nagsisikipan na nga sila at malalaki na yung mga sisiw natin. At wala rin akong mapaglagyang iba kaya naisipan ko dito ko muna ilagay sila. So yan, ito mga halos lalaki ang mga nandito o mga rooster ng mga manok na ito. So yan, puro lalaki. Ito meron lang sigurong 2 babae. Yan, na grupo na yan, puros lalaki. Yan, merong Shamo dyan, heritage breed at saka game fowl. At yun, yung nasa last ay puro din yung lalaki. So marami tayong mga lalaki dito mga ka-farmers at ito ay para pang benta na rin natin.
So hindi naman natin magagamit ito lahat sa pagbibreeding. Itong mga Shamo natin, siguro hindi muna natin ito ibibenta, pero titingnan natin kung merong bibili at kayang abutin yung ating presyo. So kung hindi, ay hindi muna natin ito ibibenta at gagamitin muna natin. Meron tayong isang asil dyan na puti. Yan, asil yan na puti, pero ang parents niyan ay itim yung inahin at saka yung ama nito ay puti, yung asil natin na puti. So yan. So yung iba, ito mga Shamo ito. So 8 piraso ang Shamo natin. Ito nasa 5 lang siguro yung nandito. So tinamaan din ito ng sipon siguro dahil lumuluha yung mga mata nila. Pero kaya naman niyang gamutin. So walang problema yan. So ang mga manok na nandito mga ka-farmer ay more or less nasa 40 piraso lahat ito. So mostly talaga dito mga lalaki. So meron pa tayong mga, yan, merong 4 na white leghorn. Pero yung mga white leghorn na yan ay gagamitin natin pang breeding. So yan sila oh. So 4 na rooster yan na gagamitin natin sa pagbibreeding. So hindi pa natin sa ngayon magamit dahil bata pa. So itong iba dito, may kukuha lang tayo ng pailan-ilan. Yun, meron barred rock doon na pwede natin gawing rooster. Meron ding mga black australorp. At yung Shamo na pwede natin gawing breeding materials yung mga rooster nito o kahit may babae. At yung iba dito ay for sale na natin. Kung merong bibili ay pwede nating ibenta na. So sa mas murang halaga, especially kapag marami na yung kukunin. Sa mga heritage breed lang yun mga ka-farmers, itong mga rooster. Pero sa Shamo natin ay hindi muna tayo depende kung mag-aabil ay kukunin yung ating presyo o kayang habulin yung presyo natin sa Shamo, kasi merong iba ang barat nilang bumili. So hindi natin yun hindi na lang natin ibibenta kung barat yung ibibili ng ating Shamo, dahil yung ating Shamo ay magaganda namang klase at hindi biro yung patukan na pinapakain natin, yung pag-aalaga natin sa manok, at saka babaratin lang sa pagbibili. So kung ang walang bibili niyan ay okay lang din dahil magagamit din naman natin yan. Alright.